Direct co-perpetrator of crime against humanity of murder. Yun ang eksaktong ikinaso sa kanya. At binasahan siya ng demanda na kung tawagin natin sa termino natin, arraignment sa ating local jurisdiction. Anong itatanong mo tungkol sa pagkakabasa ng kanyang charge? Ano po ba yung extent ng charge nung siya'y basahan? Ano po ba yung pagkakasala daw? Yung arraignment kasi babasahan ka ng formal. RDR, binabasahan kita ngayon. Ito ang mga charges sa iyo ng mga mamamayang Pilipino. Yan, arraignment. Arraignment. Binasahan siya. Nakakapagtaka, nung hindi pa napunta nga sa dihig ang Pangulo, ang kanyang mga detractor sa ating bansa, palagi nilang sinasabi halos araw-araw, ang napatay sa kanyang war against drugs, 30,000 individuals. Alam mo kung ano binasa sa kanya ron? Ano? 43 tao daw ang napatay. Yung 19 ay pinatay ng mga DDS nung siya'y mayor pa. Yung iba ay panahon ng kanyang pagiging Pangulo. Yun ay pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang September 2019 or a span of 8 years. 8 years. Sa mga tuwid, kung 43 ang alleged na biktima ng droga in a span of 5 years, 8 years, ibig sabihin 5 namatay sa loob ng isang taon. Pero ang crime na siya'y binasahan is crime against humanity of murder. Nakalimutan nila, ang Mama Sapano, 44 ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Yung Maguindanao Massacre, natatandaan mo ba kung ilan ang namatay sa loob ng isang araw? Ilan po? Mahigit 50, 53 yata, 52. Wala man lang isa na nakaisip na dapat merong nagsuplong sa ICC. Isang araw, 52. Isang araw, 44. Si Pangulong Duterte allegedly ay nakapatay sa kanyang kampanya laban sa droga 43 in a span of 8 years. Yun ang binasa sa kanya. So ngayon, ano ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon ay patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa dating Pangulo? Hindi naman natin sila masisi sapagkat sa bilis ng pangyayari, mahal nila ang Pangulong Duterte sapagkat alam nila ang tanging kasalanan lang, kung matuturing nating kasalanan, ay yung kanyang naisip na paraan para iligtas ang kanyang bansa. Doon sa panganib na dulot ng droga na malala na nakita niya sa kanyang panahon. Sa kanyang marami pagsasalita, sinabi niya, kailangan kong iligtas ang mga pamilya, ang mga mamamayan sa harap ng napakalaking panganib na yan. Ang kaligtasan nila, ang kanilang kapakanan, ang kanilang kinabukasan, ang katahimikan, ang kumpiyansa nila sa pamahalaan ay importante sa akin. Ito ang nalalaman kong paraan sapagkat alam ko na kapag hindi ko nasugpo ito na ang magiging daan kung paano babagsakan natin. Yun ang kanyang pananaw ng panahon niya. Siya lamang ang merong karapatan na humusga ayon sa kanyang pagkakaintindi sa sitwasyon ng ating bansa. Wala tayong magagawa. Siya yung Pangulo. Yun ang patakaran na gusto niya. At sinasabi ko nga, wala naman tumutol. Wala naman nagdemanda sa kanya habang yung programa na yun ay